Lalakarin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasatulaw ng tungkuling ito. Kaya na-comment niya na huwag daw sambahin ang pamilya Manalo. Ganun na lang kasigasig ang pamamahala sa pag-ibig, pagmamalasakit sa Iglesia ni Cristo sa lahat ng mga kapatid. Magandang umaga po, good morning. Ngayon ay Linggo, December 14. Gagawa tayo ng reaction muli, pero hindi yung tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa, kundi ngayon ay itong linggong ito, kasi kahapon nagpasalamat na yung mga tapos na sa pasalamat yung mga nasa PNK December 13, Sabado. Shout out nga pala sa mga kapatid na nasa PNK sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Naisagawa na nila ng mapayapa, maayos yung Thanksgiving, year-end Thanksgiving kahapon, Sabado, yung mga PNK. Sa pangunguna po ng mga iba't ibang may tungkulin. Kaya ayun, binabati ko po kayong lahat, mga kapatid. Bago ko ituloy yung aking video ay huwag ka munang mag-comment dyan. Kasi pag hindi mo tinapos, hindi mo malalaman kung anong dahilan. Bakit mahal na mahal ng pamamahala ang Iglesia ni Cristo. Yung basher dyan eh. Hindi ko alam kung, kasi may ipapakita po ako sa inyo na comment. Ayan. Oh. Nakalagay dyan, huwag daw magpagamit sa isang pamilya. Huwag daw gamitin ng Diyos para magpayaman o maging diktador. Siguro ito ay tawag nito, isa sa mga natiwalag yung nag-comment na yan. O kaya ay maaring nakadalo siya sa mga pagsamba at narinig niya na ipinapanalangin ang nananalangin yung pamamahala. Kaya na-comment niya na huwag daw sambahin ang pamilya Manalo. Sabi niya huwag daw padidikta sa isang diktador. Ibig niyang sabihin, diktador ba ang pamamahala ang kapatid na Eduardo B. Manalo? Paano naging diktador? Lahat ng mga itinuturo nila sa pagsamba o sa anumang pagtitipon sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nagmula sa Biblia at aral ng Diyos. Sinabi rin niya, huwag gamitin ang Diyos para magpayaman. Para bagang nagpapayaman ang kapatid na Eduardo B. Manalo gamit ang Iglesia ni Cristo. Na-i-upload ko na sa mga nakaraan na lahat ng pag-aari nila ay pag-aari sa Iglesia ni Cristo. Sasakyan, tirahan, lupa, lahat ng yun, pati yung bahay, pag-aari ng Iglesia ni Cristo. May mga tulong silang tinatanggap sapagkat karapatan nila yon tumanggap ng tulong. Nakasulat sa Biblia, magbigay ng tulong, magbigay ng handog para sa mga kailangan natin sa ating mga paglilingkod.
Ano ang kailangan natin sa ating paglilingkod? Kailangan maturuan tayo ng mga salita ng Diyos. Sila ang may karapatang magturo. Paano tayo makakapagbigay ng lugod sa ating Panginoong Diyos kung hindi tayo mag-aabuloy, magbibigay ng tulong, kusang loob sa mga nangangailangan? Sino ba ang nangangailangan? Ang Iglesia ni Cristo. Ano ang kailangan? Kailangan may magturo. O, saan sila kukuha ng pangkain nila? Ito, marahil ito, yung nag-comment na yan ay tawag nito, isa sa mga natiwalag o kaya ay isa sa mga maging parang siguro naakay na tawag siya naakay na dumalo sa pagsamba, narinig niya na ipanalangin niya yung pamamahala. Kahit sino naman, anong grupo yan, kahit anong grupo, kahit anong religion, may mga nangunguna, ipinapanalangin yung mga nangunguna. Magkaiba yung papanalangin mo yung nangunguna. Halimbawa ako, papanalangin ko yung may grupo akong sinalihan. Tapos biglang nabalitaan na napahamak yung leader. Siyempre, magdaramdam ako. Ganun lang yun. Yun ng mga sa Facebook. May nakikita kayo na kinakawawa. Tapos sasabihin ninyo, ay kawawa yung tao. Tulungan mo po, Lord. Ganon. Pinapanalangin. Ganon din po sa Iglesia ni Cristo. Pinapanalangin, papamahala, na iligtas sa anumang karamdaman, anumang sakit, para patuloy nilang mapangasiwaan yung buong Iglesia. Yan po yung dahilan. Kaya, ipinapanalangin namin sila. Pero hindi namin sila sinasamba. Ang sabi pa dyan sa comment na yan ay gamitin ng Diyos, tayo daw ang magpagamit sa Diyos. Totoo yun. Kaya nga binigyan niya tayo ng buhay at lakas, ng tamang pag-iisip para sumamba at maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga utos. Ang isa sa mga utos niya, magpasakop sa nangangasiwa, sapagkat nalulugod sila kung tayo'y sumusunod sa kanila. Ganun lang kasimple yun. Tapos sasabihin ninyo na diktador sila. Walang katotohanan yan. Yung mga yan ay mga basher o hindi ko alam. Pero lahat ng basher dyan, sige, mag-comment kayo. Gamitin ninyo ang inyong karapatan. Yun, kahapon, December 13. Natapos na yung year-end Thanksgiving ng mga nasa PNK sa pangunguna ng mga nasa pangunguna ng iba't ibang may tungkulin. Ngayon, linggong ito, naghahanda naman ang nasa Buklod, Kadiwa, Binhe. Sa iba, sa Sabado na, sa ibang lokal. Sa amin, dito sa aming kinatatalang lokal ay sa Linggo. Naghahanda na rin para sa year-end Thanksgiving. Kaya, shout out po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Sa Diyos po ang kapurihan. Muli tayong magsasagawa ng year-end Thanksgiving dahil may buhay at lakas pa rin po tayo. Malinaw ang pag-iisip, nasa karapatan sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid ni Eduardo B. Manalo. Matyaga nila tayong tinuturoan tuwing mga pagsamba. Minsan mayroong live stream, video streaming sa pangunguna nila. Bakit ganun na lang kasigasig ang pamamahala sa pag-ibig, pagmamalasakit sa Iglesia ni Cristo sa lahat ng mga kapatid? Meron po akong ipapanood sa inyo na video. Sana pagtyagaan po ninyong panoorin. Sabay-sabay nating panoorin hanggang matapos. Ito po. Tutuparin ko ng buong puso at pagmamalasakit ang lahat ng pananagutan at kampaning nasasatulaw ng tungkuling ito, udyok ng pag-ibig sa Diyos
kay Kristo at sa kanyang iglesia upang mapangalagaan ang mga hinirang sa ikatutupad ng layunin ng Diyos na ang lahat ay maihatid sa kaligtasan. Mga kapatid, mahal namin kayo. Ayaw namin isa man sa inyo ang mapahamak pagdating ng araw ng paghukom. Kaya ganun na lang ang aming pagsisikap, pati ng mga ministro at mga manggagawa sa loob ng iglesia, na laging magpayo, magturo, at magsabi sa inyo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya sundin natin ang lahat ng mga kalooban ng Diyos na ating tinanggap sa ating pagkaiglesia ni Kristo, para hindi masayang, hindi lamang yung pagpapagal na sugo, kundi maging yung pagpapagal natin sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Uulitin ko mga kapatid, mahalin natin ang ating kahaladan, sapagkat ang hangarin ng pagsusugong ito ng ating Panginoong Diyos sa huling araw ay para tayong makarating sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. At yan ay hindi na magtatagal, sapagkat yung lahat ng nangyayari sa daigdig ngayon, yan ang katunayan, malapit na. At hindi lang malapit na, kundi napakalapit na ng araw ng ating kaligtasan. Ganyan po kamahal ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maling-mali yung sinasabi ng mga nanguusig sa Iglesia ni Cristo na wala daw karapatan ang tagapamahalang pangkalahatan ngayon na manguna sa Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yun, paninira lamang yun. Ang binabanggit po nila, yung mga natiwalag daw dapat ang manguna, yung mga kapatid niya sa laman. Wala akong alam kung sila ay nakabalik na sa karapatan o hindi pa. Pero ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay nanumpa sa harapan ng dating tagapamahalang pagkalahatan noong nabubuhay pa ang kapatid na Eranio G. Manalo. At pinagkaisahan yan ng lahat ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Bago siya nanumpa, inihalal siya, pinagkaisahan na siya ang maging pangalawang tagapamahala noon. At sinumpaan niya yan sa templo, sa harapan ng dating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eranio G. Manalo noong nabubuhay pa. At sinaksihan ng maraming mga kapatid at mga ministro. Paninira lamang sa Iglesia ni Cristo yung sinasabi nila na ngayon na wala daw siyang karapatan. Paninira lang. Inggit lang sila. Naiinggit sila. Yun lamang po ang aking masasabi. Mag-iingat po tayo lahat. God bless all.